Magandang umaga po, teacher. Lahat ba tayo ay nandito? Opo, teacher. Mahusay, dahil dyan bigyan nyo ng tatlong bagsakan yung mga sarili. So ngayon mga bata, meron tayong mga alintutun dapat natin sundin. Una, umupo na maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti sa guro. Pangatlo, huwag makipag-usap sa katabi habang may klase. Pang-apat, itaas ang kamay kung mayroong sasabihin. Pang-lima, maging magalang. At paghuli, maging responsable. So, bago natin simulan ng ating aralin, ano ang huli natin sinalakay? Teacher, Yes, Abby? teacher, ang huli po natin tinalakay ay tungkol po sa mga angkop na kagamitan sa paglilinis ng ating bahay. Magaling. At ano naman ang iyong natutunan sa aralin yun? Ang natutunan ko po, teacher, ang paggamit ng mga kagamitan sa paglilinis ko. Magaling. So ngayon mga bata, meron akong ipapakitang mga larawan at sasabihin ninyo kung ano ang inyong nakita or ginagamit ba ninyo ito. Sa unang larawan, ano nakikita nyo? Iswala po, teacher. Magaling. Sa pangalawang larawan, Mga pintura po, teacher. sa pangatlo, Lagay ng water. ginagamit nyo ba ito? Itaay po, pagkakit ng page. Sa pang-apat, Gunting po. Lapis. magaling. So ngayon mga bata, meron tayong lalaruin. Ang tawag sa laro nito ay Tall Shorting Game. Meron akong mga larawan at ididikit ninyo ang mga larawan base sa kategorya na nandito sa start. So, nadala ba kayo mga bata? Opo, teacher. Sino ang gustong teacher? Teacher. Abby, Leonor, Children. Kung ngayon, so, tama ba ang iyong nilagay sa kasangkapan sa pagsukat? Opo, teacher. Tama. Sa kasangkapan sa pagdikit? Tama po. Sa kasangkapan sa pagdumit o pagputol? Tama po, teacher. Magaling. Bigyan nyo ng tatlong bagsakan inyong mga sarili. Base sa ating ginawang laro, ano ang aralin natin ngayon? Yes, gender. Teacher, sa palagay ko po ang pag-aaralan natin ngayon tungkol sa mga kagamitan sa pagbuwit at paggawa po ng mga toys. Magaling. Ang pag-usapan aralin natin ngayon ay tungkol sa sangkapan at material sa pagbuwit at pagbuo ng proyekto. So, una, sino ang magbabasa? Lingen. Pablo o isang tiyak Balducas. Ito ay dahil sa kahoy karaniwang may sukat na 16 at 22 pulgada o 18 at 24 pulgada. Kailangan maglinis ang kagaw nito at diretso ang work age o mga gilid. So ngayon,
medyo maayos ang ating guhit. Magaling. So, pangalawa, sino ang teacher? Yes, Leonor. Say square o iswala. Ito ay isang kahoy. Plastic o metal at sinubuo ng dalawang bahagi nakadugtong sa siyang tapo, degree, anggulo at breastplate o tarik. Ginagamit ito sa paggawa ng linyang pahiga at gabay sa ibang kagamitan tulad ng triangle. Magaling. So, sa eskwela, sino ang gumagamit ito? Si tatay teacher. Opo, mga karpintero po. Magaling. Ginagamit ito sa paggawa ng mga linyang pahiga at gabay sa ibang kagamitan tulad ng triangle. So, sa pangatlo, sino magbabasa? Danger. Lapis. Iba't ibang uri ng lapis ang ginagamit sa pagguhit. Ang HB ang karaniwang ginagamit sa pagguhit at paglilita. Mga uri pa rin ang mga lapis sa 6B, SB, 3B, 2B, B, HB, H, at 1H, 2H, 3H, 4H, 6H, 7H, 8H, at 9H. So, magaling. So, lapis. Gumagamit ba kayo ng lapis, mga bata? Opo, teacher, naguguhit na kami. Magaling. So, sa pang-apat, triangle o triangulo. Sino ang gusto mo? Abi. Triangle o triangulo. Ginagamit ito sa paggawa ng mga patayo at picturean ko yan at paglinis po na linya. Dalawang uri ng triangulo ang karaniwang ginagamit. Una, ang 45 degree na triangulong may isang 90 degree ang gulo at dalawang 45 degree ang gulo at pangalawa ang 30 degree at 60 degree triangulong may 50 isang 30, 60 at 90 degree ang gulo. Salamat, Abi. Ang triangulo ay ginagamit ito sa paggawa ng at pagtayo o paglihis na linya. So, sa pang-lima, sino gusto mo ba sa Contractor. Ginagamit ito sa pagkuha ng anggulo ng bilang sukat ng alinang triangulo. May anggulo ito 180 degree na sukat mula kanan sa kaliwa. Ang panlabas na gilid nila 0 degree sa kanan at nagtatapos ito sa 180 degree sa kaliwa. Sa dakong loob ng gilid ng kanan mula kaliwa ang kanan naman ang pagbabasa ng 0 hanggang 100 degree. So, gumagamit ba kayo ng protector? Opo, teacher. teacher. Sa anong subject ginagamit ang protector? Teacher, kahit saan pwede gawin ng contractor, lalo na kung maraming itong tamang kaso. Magaling, Denzel. So, pang-anim, sino ang gusto magbasa? Denzel. Kumpas. Ginagamit ang kumpas sa paggawa ng mga bilog at ang arko. Kailangan laging matulis dulong may lapis ng kumpas. So, ang kumpas ay ginagamit sa paggawa ng bilog upang maging perfectong bilog na guhit. Tama. So, sa pang-pito, sino ang gusto mo? Pero ako na lang. Abigail. Divider, ginagamit sa paghahati-hati ng linya at sa paglilipat ng mga sukat. Hindi katulad ng kompas na may lapis ang isang dulo. Pila, karayom ang pulis ng kasabi ng dulo ng divider. So, ang divider naman ay ginagamit sa paghahati ng linya. Hindi katulad ng kompas,
paghahati ng linya. So sa pangwalo, sino ang gusto magbasa? Leonor. French curve. Ginagamit sa pagbuo ng mga komplikadong forma. So sa French curve, sino ang gumagamit nito? Mga ano po, minsan po yung malalaki teacher. Minsan po teacher yung kaklase ko pag natuturo siya. Okay. So sa panghuli, sino ang gusto magbasa? Angel. Iba pang gamit. Kabilang dito ang pambura, papel, masking tape, at pantasan ng lapis. So sa mga kasangkapan at material ng pagguhit, meron pang ibang gamit. Kabilang nito ang pambura, papel at masking tape at pagkasa sa lapis upang maging maayos ang pagguhit. Ngayon naman, ay tatalakayin natin ang mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto mula sa mga recyclable materials. So ang una, meron tayong mga panuka. Mag-ibasa, Daniel. Ang pagsusukat ay paraan upang malaman ang angkop na sukat ng isang bagay. Ang bawat isang kapag panukat ay may kanyang ginagamit at bagay na dapat pagdamutan. So, ang unang panukat na ginagamit natin ay ang push and pull ruler. Ang kasangkapang ito ay galing sa metal at otomatiko na may haba na 25 pulgada hanggang 100 talampakan. Ito ay may relasyon sa magkabilang tabi. Ang isa ay nasa pulgada at ang isa naman ay nasa metro. Karaniwang ginagamit ang push and pull ruler sa mga mahabang pagsukat. Mga karpentero at inhinyero ay gumagamit ng push and pull ruler para masukat nila ang tamang linya at sukat ng isang bagay at lupain. Sunod naman ay ang tape measure. Abigail, makibasa. Tape measure. Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo ay nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, barong, gown, at iba pa. Nakakita na ba kayo ng tape measure? Oo, teacher. Kunin si nanay. Ginagamit ko ng mga mananangit teacher. Tama. Ang tape measure ay ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat ng ating mga salapit katawan upang makagawa ng isang damit. Sunod naman ay ang zigzag ruler. Siya ay pakibasa. Zigzag ruler. Ito ay kasangkapan nangyari sa kahoy na ang haba ay maabot sa 6 na feet. Ito ay panukat ng mahabang bagay. Nakakita na ba kayo ng zigzag ruler? Hindi pa po, teacher. Kung ngayon pare-pareho pala tayo, hindi pa nakikita ng zigzag ruler. Pero base sa kanyang kahulugan, ito ay ginagamit na panukat ng mga habang bagay sapagkat maaari ito itiklop kung kinakailangan. Pahabain naman kung kinakailangan. Susunod naman ay ang metal stick. So ito ay karaniwang ginagamit ng mga mananakit sa pagsukat para sa paggawa ng pattern at kapag natututol ng tala. Nakita na ba kayo ng isang metal stick? Opo, teacher. Okay. So ang susunod naman ay ang ruler. Ang ruler, ito ay may sukat na tinatawag ng pulgada o inch. Sa sistemang Ingles, sentimetro naman ang sistematikong metric. So, ang ruler ay ang kadalasan natin ginagamit sa panukat ng ating mga ginagawa. So, sa pagsusukat, meron tayong dapat sundin upang maging matagumpay ang ating bubuoing proyekto. Ang una ay ang ganap na kawasukan. Makibasa ang Bill. Nangangahulugan ito na dapat natin sukatin ang wastong haba o kapal ng isang bagay para mabuo ng tama ang isang proyekto. Kung tayo ay gagawa ng isang bagay, kailangan gamitin din natin ang tamang panukat para makuha o tumpa ang sukat nito. So, kailangan natin sukatin ang ganap na kawastuhan ng
proyekto, kailangan ng tumbak na sukat lamang ayon sa mga ginamit na panukat. Bakit kailangan tumbak ang sukat na ating susukat? Para walang masayan, teacher. Para walang kasayang at kasya lamang ang ating gamit. Sunod naman ay karagdagan. Kinakailangan ng tamang pagsukat ng mga bagay para maging matatag ang proyekto. Halimbawa sa paggawa ng bahay, kailangang tama at wasto ang mga sukat at matibay ng mga materyales upang maging matatag ang iyong bahay. Siyempre, kapag tama ang sukat na ating ginamit, ang ating ginawang proyekto ay magiging matibay. Sunod naman, meron tayong mga kagamitang mga panggupit at pangsipon. Pakibasa, Delgel. Gunting, ginagamit ito na pangkupit ng mga materyales na gawa sa papel, plastic, tela at iba pa. So, ang gunting karaniwan natin nakikita kahit saan, di ba? Teacher. Anong ginagamit ninyo? Malaki yung maliit na gunting? So, dapat natin tandaan sa paggamit ng gunting maging mag-ingat tayo upang tayo ay hindi masasaktan. Sunod naman ay cotton tape. Ginagamit ito pang ating mga materyales na gawa sa papel, plastic at iba pa. Meron din tayong ripso. Ginagamit sa pagputol ng paayon sa pinagsa ng kahoy. Nakapila na ba kayo ng ripso or lagari? Opo, teacher. Sino ang karaniwang gumagamit ng lagari sa ating bahay? Tatay ko. Pero nakagamit na ba kayo ng lagari na kayo lamang yung Hindi po. Lalagay po si nanay. Kasi minsan baka kayo ay masugatan. Sunod naman ay sala. Ginagamit ang pakinis sa mga ibabaw ng tabla o kahoy. At ang huli ay ang sakit. Leonor, okay basa? Ito ay ginagamit sa pagkorte, paggawas, at paggawa ng butas sa kahoy. So ang pipe ay may iba't ibang sukat. Depende sa kung gaano kalaki yung butas o yung mga korte na ating gagawin. Sunod naman ay mga pambutas. Meron tayong barina, grate, at LCD. Ang barina ay ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hinigit sa kalahating sentimetro. So kung nakikita niyo sa larawan, ang barina niya ay yung hindi kuryente. Sunod naman ay grate. Ginagamit sa paggawa ng malaking butas, ang talim nito ay tinatawag na overwork. Electric drill. Kung kanina, yung barina hindi kuryente, ngayon naman ay yung kuryente. Sa palagay ninyo, ano yung mas madaling gamitin? Yung kuryente o hindi kuryente? Teacher. Para po galing din. Sunod naman ay meron tayo mga pangkulay. Okay, basa siya crayon or wax paste. Ginagamit pangkulay ng mga materyales na gawa sa papel. Meron ba kayong mga crayola sa inyong mga bahay? Opo, teacher. Gumagamit ba kayo ng iba't ibang kulay? Opo. Bakit natin ginagamit yung mga crayola o ng ibang kulay sa pagguhit? Para may kulay po ang disenyo, teacher. Tama, para mabigyan din yung disenyo ng isang proyekto. Susunod naman ay pintura. Ang pintura ay ginagamit ang kulay ng mga materyales na gawa sa plastic, kahoy at kawayan at metal. So dapat din natin tandaan na pag tayo gagamit ng pintura, maging maingat tayo upang hindi tayo madumihan ng pintura. Susunod ay mga kandikit. Abigay, pakibasa. Glue. Ginagamit para mapagtipid ang dalawa o higit na mga materyales para makabuo ng proyekto. Ang glue naman ay ginagamit sa pagdikit ng mga papel at mga materyales upang tayo makagawa ng isang proyekto. Ang pinakahuli naman ay glue stick at ribbon. Ginagamit para magdikit ang dalawa o higit pang mga materyales para makabuo ng proyekto. Nakakita na ba kayo ng glue? Oo. Nakagamit na ba kayo ng glue? Opo. Mga bata, tandaan ninyo ulit sa paggagamit ng glue gun, tayo ay dapat maging maingat sapagkat maaari tayong mapasok ng
Sunod naman, narito ang mga dapat tandaan sa panuntunang pangkalusugan at pangkalagtasang gawi. Ang una ang maglaan ng lugar, kahon o kabinet para sa mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa. Bakit kailangan mayroon isang lagayan ang ating mga kagamitan? Para po hindi makalat sa picture. Tama. Maliban sa para hindi maging makalat, para rin tayo maging magligtas. Gamitin ng buong ingat ang mga kasangkapang ng kuryente at kagamitang malalim. Dapat din tayo maging maingat palagi kapag gumagawa ng isang proyekto. Tiyakin na ang mga kasangkapang gagamitin ay nasa maayos na kondisyon. Bakit kailangan maayos na kondisyon? Nasa maayos na kondisyon ng ating mga ginagamit? Para po hindi masira yung pagkakamit. Tama? Ano pa? Para po, iwas distraction. Tama. Kailangan natin tiyakin na maayos ang ating mga kagamitan upang makaiwas tayo sa posibilidad na tayo ay masugatan o madisgrasya. Sunod naman, ibigay ang buong atensyon sa ginagawa. Huwag magkikaglaro o makipag-usap habang humahawak ng mga masisilang kagamitan at kasangkapan. Tatandaan ninyo na kapag kayo ay gumagawa ng isang proyekto, doon lamang inyong mga atensyon sa inyong ginagawa. Huwag makikipag-usap, lalo na kung gumagamit tayo ng mga masisilang kagamitan upang maiwasan ang mga di ka nais-nais na pamimili. Basahin ang mga tagubilin sa paggamit ng mga kasangkapang di kuryente bago gamitin ang mga ito. Nagbabasa ba kayo ng mga instruction or manuals? Tama. So, dapat natin babasahin yung mga manual na yun para alam natin kung paano gamitin ang isang kagamitan. Sunod, gumamit ng damit pantrabaho tulad ng apron, overall, at magpalit agad ng kasuotan matapos ito. Kapag kayo nagmagawa ng proyekto, nagpapalit ba kayo ng damit pagkatapos yung gawin yun? Hindi po. Minsan po, mga bata, tandaan ninyo palagi na pagkatapos gumawa ng isang proyekto, magpalit ng damit para makaiwas tayo sa mga mikrobyo. Sunod naman, maghugas ng mabuti ng kamay pagkatapos gumawa. Naghugas ba kayo ng inyong mga kamay? Opo, teacher. Yes, kailangan palagi maghuhugas ng kamay pagkatapos gumawa ng mga proyekto. Sunod naman, maglagay ng panakip sa mata, ilaw o bibig kung gumagamit ng kasangkapan tulad ng blood machine, mga chemical, at iba pang makapinsala sa katawan. At ang huli, hawakan ng gusto ang mga kasangkapan sa paggawa. Ngayon kung may natutunan kayo sa ating mga pinag-aralan, magbigay ng mga karamitan na ginagamit sa pagguhit. Lapis po saka lamesa. Tama, lapis at lamisang panggagutan. Ano pa, Abigail? Teacher, ruler po, di kaya protractor. Tama, para maging tiyak ang ating mga sunod naman. Jenjen, may dagdag ka ba? Compass at divider po, teacher. Compass at divider para naman sa ating mga hahatiin at paggawa ng perfectong mga hilo. Sa palagay niyo, bakit kailangan natin pag-aralan ang mga kagamitan at materyales sa pagbuhat sa proyekto? Teacher, para kung makabuhit tayo ng magandang imahe or makabuhit ng mas maayos po. Tama. Leader, may dalalag ka ba? Para po magawa magawa ng maayos ang ating proyekto. Tama. Lahat na rin sagot ay tama mga bata. Ngayon naman, sa palagay ninyo, ano ang kahalagahan ng inyong mga natutunan sa inyong gagawin sa panginaharap natin? Ay mga bata, ang kahalagahan nito ay upang magkaroon tayo ng mga malilikhaing gawain. Dahil kapag alam natin ang mga kagamitan nito, syempre alam din natin kung ano yung magandang proyekto na maaari natin gawin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa ikauunlad pa
ay magbabato-bato ang bawat lahat. Kung sino ang manalo, pipili kayo ng tanong sa bawat kategory at sasagutin ninyo. Kung sakaling hindi ninyo masagot ang kategorya, ang tanong na yon ay maaaring makuha ng kabilang grupo ang puntos na nasa tanong. Handa na ba? Oo, teacher. Okay. Bato, tick. Okay, I'll begin. Alin, yung una o pangalawa? Yung una po, teacher. Ang tanong mo ay, pakibasa. Ano ang ginagamit para gumuhit ng tuwid na linya? Kaya begin, anong ginagamit para gumuhit ng tubig na linya? Eskwala po. Wala, meron pa ba? Ruler po. Well, tama, begin. Meron na kayong 100 puntos. Yay! Okay, narito na sa susunod na tanong. Ikaw ang mag-out. Ikaw? Okay. Ito na. Para saan ang lapis, Abigail? Para po sa pagguhit. Tama, para sa pagbuwi. Meron ng 300 puntos ang unang grupo. Susunod sa kategorya. Okay, susunod, pangalawang grupo ha. Okay, bato, Ay, bato, pick na. bato, pick. Bato, pick. Okay, Leonor, pumili ka ng isa. Pangalawa po, Pangalawa. Ay, bato. Anong mga ginagamit para dikit ang mga bagay-bagay? ano po, glue, tsaka glue gun at glue stick. Tama, Leonor. So, meron na kayong 200 puntos. Okay, so para naman sa unang tanong, ikaw bang sagot? Si San. Si China lang po. Hi! Okay. Anong ginagamit para gupitin ang papel? Gunting, teacher. Ay, magaling. So, ang bawat grupo ay meron ng 300 puntos. Susunod naman na kategorya. Okay. Bato, pick! Okay. Pumili ng tanong. Pangalawa po, teacher. Pangalawa, ang tanong mo ay, anong dapat gawin sa mga sirang gamit? Ang dapat gawin po sa mga silang gamit ay itabi po. Itabi. At, Itabi po para hindi po tayo makadisgrasya. tama, Bikin. So, meron na kayong dagdag na 200. Yes. Sino ang sasagot naman sa unang tanong? Sino sa ikaw ako? Tiwala naman. Okay, ito na ang tanong mo, Jenjen. Kaya, dapat ba tayong maglaro habang gumagamit ng magkulis na gamit? Hindi po, teacher. Bakit? Delikado po ito. Maaari tayong masugat. Tama, Jenjen. So, meron ng 600 puntos ang unang grupo. Makakahabol ba ang pangalawang grupo? Tingnan natin. Pang-apat na kategorya. Bato, pick. Pangalawa, unang tanong. Pangalawa, unang tanong. Una, unang tanong. Ano ang isang halimbawa ng recyclable material? Lalagyan po teacher ng pintura, balde. Balde. Recyclable material ba ang isang balde? Opo teacher. Oo. Dagdag na 100 para sa unang grupo. Para sa pangalawang tanong, ano yung tanong? Ito na yung tanong. Abigail. Bakit mahalaga ang paggamit ng recyclable materials? Mahalaga po ang paggamit ng mga recyclable materials para hindi po tayo magasto sa pagbili. Tama. So, dagdag na 200 puntos. Para naman sa huling kategorya, tingnan natin kung makakalagdag ba ng puntos ang pangalawang grupo. Ay, bato, pick!
sumusunod na mga katanungan. Paano to? Basahin at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang tama kung gusto ang pahayag at mali naman kung hindi. Sa unang bilang, Denzel, okay bata? Ang tabla na pinag-uguhitan ay dapat magaspang ang iba. Tama o mali? Mali. Magaling, Denzel. Pangalawa, Limon. Ang T-square ay ginagamit para bumuhin ng mga bilog. Mali po, teacher. Magaling, Leonor. Pangatlo, Abigail. Ang lapis na HB ay ang pinakamadilim sa lahat ng lapis. Mali po. Tama. Abigail, mali. Okay, pang-apat. Sir, ay, ang triangulo ay ginagamit para sa pagsukat ng mga angulo. Mali po, teacher. Very good. Pang-lima, Abigail. Ang compass ay ginagamit Pang-lima para ka lang, Abigail. ang protractor ay ginagamit sa paggupit. Mali po. Very good, sir. Pang-anim, Denzel. Ang kumpas ay ginagamit para gumuhit ng mga tubalino. Mali po. Mali, tama. Mali ang sagot. Okay, Shai. Ang divider ay ginagamit sa paglilipat ng mga sulat. Tama, teacher. Tama ba? Very good. Pangwalo, Leonor. Ang so ay ginagamit para bumili ang papel. Hindi po, teacher. Mali po. Tama. Pero ang ginagamit natin sa pagbukit ng papel ay gunting. Pang-siyam, Denzel. Ang ganap na kawasuhan sa pagsulat ay nangangahulugan sa tama po. Magaling. At ang panghuli naman, Abigail. Dapat magkaroon ka ng paggamit ng matatalim na kagamitan. Mali po. Tama. Very good. Abigail, mali. Sapagkat kailangan natin maging upang sa ating mga ginagawa. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, pakibasa, Leonor. Panuto.